natin ang ating kwento. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Dating kilala si Joram Albero bilang isa sa pinakabihasang BL author ng kanyang henerasyon. Ang kanyang mga kwento ay puno ng init, pag-asa, at mga lalaking marunong umibig ng walang takot. Hindi lang sa salita umiikot ang kanyang husay. Bawat karakter na kanyang nililikha ay may mukha, galaw, at kaluluwang para bang totoong nabubuhay. Dahil marunong din siyang gumuhit, ang bawat kwento niya ay may kasamang ilustrasyon ng pagpapatunay sa lalim ng kanyang imahinasyon. Gwapo si Joram, iyon ang madalas na unang napapansin ng mga tao. Ngunit higit pa roon, hinahangaan siya dahil sa kanyang isip at puso. Hanggang isang araw, biglang nagbago ang lahat. Isang maling paratang ang gumiba sa kanyang pangalan. Isang akusasyon, hindi niya kailanman ginawa. Ngunit sa mundong mabilis maghusga, sapat na ang isang tsismis upang sirain ang isang reputasyong pinaghirapan ng maraming taon. Tinanggal ang kanyang mga akda sa mga platform. Inalisan siya ng kontrata. Ang mga dating pumupuri, ngayon ay tahimik. Umasmasahol, kabilang sa mga bumabatikos. Sa loob ng ilang buwan, tuluyang nawala si Joram sa eksena. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod. Malayo sa ingay, malayo sa alaala ng palakpakan. Dala niya lamang ang iilang damit, ang kanyang lumang drawing tablet, at isang kahon ng mga notebook. Mga kwento na hindi niya ipinagpatuloy. At doon, sa gabing binabaha ng ulan at katahimikan, muling binuksan ni Joram ang isang lumang kwaderno. Isang kwento na hindi kailanman tinapos. Ang pamagat, Vanny. Ngumiti siya ng mapait. Si Vanny, ang lalaking masiyahin, palabiro at puno ng liwanag. Isinulat niya ito noong bilang kabaligtaran ng kanyang sariling buhay. Habang siya ay nalulunod sa takot at pagdududa, si Vanny ay sinilang bilang karakter na hindi marunong sumuko. Laging tumatawa kahit may dinadalang sakit. Kung totoo ka lang sana. Bulong ni Joram habang tinatapik ang pahina. Sa pagod at luha, nakatulog siya sa mesa. Yakap ang kwaderno. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, may isang himalang isinilang. Nagising si Joram sa tunog ng kaluskos sa kusina. Napabalikwas siya. Hindi siya sanay na may ibang tao sa apartment. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang dibdib ay mabilis ang tibok. Hanggang sa matigil siya sa kanyang kinatatayuan. May isang lalaki sa harap niya. Matangkad. Simple ang suot. Puting t-shirt at itim na pantalon. Nakakrukat ito at nakangiti sa kanya. Ang ngiti ay pamilyar. Isang ngiting ilang beses na niyang iginuhit. Ilang beses na niyang inilarawan sa salita. Good morning! Masiglang bati ng estranghero. Ikaw si Joram, di ba? Nanlamig ang mga kamay ni Joram. Ikaw? Sino ka? Nautal niyang tanong. Ngumiti ang lalaki at bahagyang nagkamot ng ulo.
Pwede mo akong tawaging Van. Sagot niya. Pero kilala mo kasi ako bilang Vanny. Parang gumuho ang mundo ni Joram. Imposible. Isang katang isip lamang si Vanny. Isang karakter. Isang imbensyon ng kanyang utak. Oo nga pala. Dagdag ni Vanny. Habang nakatingin sa paligid. Medyo magulo ang apartment mo. Halatang matagal ka nang hindi sumusulat. Tumahimik ka. Mahina ngunit mariing sambit ni Joram. Nanginginig ang boses niya. Hindi ka totoo. Hindi agad naniwala si Joram. Iyon ang unang pumasok sa isip niya habang nakatayo sa pintuan ng kusina. Nakatitig sa lalaking tila walang karapatang naroon. Pero kumikilos na parang matagal niyang kilala ang lugar. Si Vanny, gaya ng ipinakilala nito, ay nakasandal sa counter. May hawak na tasa ng kape. Maluwag ang suot na puting t-shirt. Sapat lang para ipakita ang linya ng balikat at braso. Hindi pilit ang tindig, pero may kakaibang kumpiyansa. Isang uri ng presensyang hindi sumisigaw, pero hinihila ang atensyon. At iyon ang unang ikinainis ni Joram. Dahil ramdam niya, hindi dapat, hindi maaari. Hindi ka totoo. Ulit ni Joram. Pilit pinatatag ang boses. Ay, pagod lang ako. O baka napabaliw na. Umiti si Vanny. Hindi malaki. Hindi pilit. Isang ngiting parang may alam. Kung guni-guni lang ako. Sagot nito. Bakit ka namumula? Napakurap si Joram. Mabilis niyang iniiwas ang tingin. Inis, hindi dahil sa tanong, kundi dahil tama. Ayaw niyang aminin, pero may kakaibang init na gumagapang sa dibdib niya. Hindi pagnanasa. Hindi pa. Isang uri ng pagkabahala. Ang klase ng pakiramdam na dumarating kapag may taong masyadong malapit. Masyadong komportable. Masyadong kaakit-akit para sa sariling kapayapaan. Wait! Lumayo ka! Sabi niya. Bagamat hindi naman siya umaatras. Tumawa si Vanny. Mahina. Parang binabantayan ng sarili. Ganyan ka rin sa kwento, sabi nito. Kapag may karakter na unting-unting lumalapit, lagi mong tinataboy. Namutla si Joram. Mahimik ka. Lumapit si Vanny ng isang hakbang lang. Hindi sapat para magdikit. Pero sapat para maramdaman ni Joram ang presensya nito. Ang init ng katawan. Ang amoy na malinis. May bahid ng kape. At kung anong hindi maipaliwanag. Ano ka ba? Hindi ako kaaway. Sabi ni Vanny. Mababa ang tinig. At doon siya nabahala. Dahil ang boses nito, iyon mismo ang boses ng ilang beses niyang isinulat sa isip. Ang tono, ang lambing ng hindi humihingi. Pero parang hinihintay. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Vanny. Hindi rin siya nanatili bilang bisita. Kumikilos ito na parang bahagi ng araw-araw. Naglalakad sa apartment ng walang alinlangan. Nauupo sa sofa na parang doon siya kabilang. Minsan ay nakasandal sa likod ni Joram habang nagdodrawing ito. Nakatingin sa screen at sa bawat pagkakataon, pilit pinipigil ni Joram ang sarili. Hindi niya gusto ang paraan ng paglapit ni Vanny. Masyadong natural. Masyadong malapit. Masyadong mapanganib.
Bakit ganyan ka tumingin? Tanong ni Joram minsan. Hindi na nakatiis. Nakatingin lang, sagot ni Vanny. Ikaw itong nagbibigay ng kahulugan. Napasinghap si Joram. Alam mo naman dapat na hindi ka nandito. Pero, nandito ako. Sagot nito, halos pabulong. Nagtagal ang katahimikan. Ang uri ng katahimikang may laman. May hinala. May tinutulak. At sa sandaling iyon, napansin ni Joram ang detalye. Ang paraan ng pagkakaupo ni Vanny. Maluwag pero kontrolado. Ang mga mata nitong hindi umiilag. Ang labi nitong bahagyang nakabuka. Parang labi na may gustong sabihin. O hindi sinasadyang ipahiwatig. Hindi niya gusto na napapansin niya yun. Lalo na't pilit niyang pinapaalala sa sarili. Isa lang siyang karakter. Hindi siya dapat nararamdaman. Ngunit gabi-gabi, kapag tahimik na ang apartment at pareho silang nasa isang espasyo, may mga sandaling masyadong malapit ang tuhod nila. Masyadong matagal ang titig nila sa isa't isa. Masyadong mabagal ang paghinga. At doon niya naramdaman ang pinakaayaw niyang aminin. Hindi ito pag-ibig. Hindi pa. Ito ay ang pagkahulog. Unti-unting hindi inaasahan. At mas mapanganib dahil hindi niya hinahanap. Isang gabi, naputol ang kuryente. Madilim, tahimik. Isang ilaw lang mula sa bintana ang nagbibigay ng hugis sa mga anino. Natatakot ka ba? Tanong ni Vanny. Malapit. Masyadong malapit. Hindi. Sagot ni Joram. Umiti si Vanny. Hindi sa dilim. Sabi nito. Sa nararamdaman mo? Hindi nakasagot si Joram. At sa pagitan ng katahimikan at init ng hangin, alam niya na may mga tuksong paparating. Mga sandaling hamon sa kanyang pagpipigil. Hindi lantad, hindi marahas, pero sapat para guluhin ang isip at katawan. At mas kinakatakutan niya ang isang katotohanan. Kahit pa mawala si Vanny, hindi mawawala ang iniwan nitong pakiramdam. Mas naging malinaw kay Joram ang isang bagay sa paglipas ng mga araw. Hindi siya handa kay Vanny. Hindi sa presensya nito, kundi sa paraan nitong hindi umaatras. Kung si Joram ay palaging may distansya, si Vanny naman ay sadyang lumalapit. Kung si Joram ay tahimik na nagkukubli sa likod ng laptop at gumuguhit, si Vanny ay palaging nasa likod niya. Nakasandal sa sandalan ng upuan, nakatanaw sa screen. Minsan ay nakaluhod sa sofa habang pinagmamasdan siyang mag-drawing. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Iritableng tanong ni Joram isang hapon. Hindi maitago ang pagkainis. Anong ganyan? Inosenteng tanong ni Vanny. Bagamat may ningning ang mga mata. Parang naputol si Joram. Napasinghap. Parang may binabalak ka. Ngumiti si Vanny. Mabagal at tiyak. Kung meron man, sabi niya, ikaw rin naman ang dahilan. Tumayo si Joram agad. Halos mabangga ang mesa. Huwag kang ganyang magsalita. Ganyan? Paano? Lumapit si Vanny. Walang bahid na pag-aalinlangan. Totoo lang. Masyadong malapit. Ramdam ni Joram ang init ng katawan nito. Hindi dahil magkadikit sila, kundi dahil hindi siya makahinga ng maayos. Isa ka lang karakter, madiin na sabi ni Joram. Hindi ka dapat.
magparamdam. Salo ni Vanny, halos pabulong. O hindi ka lang sanay na may tumitingin sa'yo nang hindi humuhusga. Tumama iyon. Saglit na tumahimik si Joram. Ang mga salitang gusto niyang itulak palayo ay tila siya rin ang sumasakal sa kanya. Umatras siya. Tumigil ka na, sabi niya. Mas mahina ngayon. Hindi ito totoo. Ngunit ngumiti lang si Vanny. Isang ngiting may halong init at pangako. Hindi mo kailangang maniwala agad, sagot niya. Ramdam mo naman. At doon nagsimulang matakot si Joram. Mas mapasok si Vanny kapag gabi. Hindi sa kilos, kundi sa presensya. Kapag tahimik na ang mundo at pareho silang nasasala, may mga sandaling bigla na lang itong uupo nang masyadong malapit. Minsan, sasandal sa likod ni Joram habang nagbabasa. Minsan, sasagi ang mga daliri nito sa kanya. Parang aksidente, pero paulit-ulit. Hindi mo ba kayang umupo ng maayos? Singhal ni Joram minsan. Pilit, pinananatiling normal ang boses. Ganito talaga ako, sagot ni Vanny. Malapit ang mukha niya. Napasinghap si Joram. Hindi ka dapat ganyan. Bakit? Tanong ni Vanny. Dahil ba natitinag ka? Tumayo si Joram at naglakad papuntang kusina. Iniwan si Vanny sa sofa. Ngunit kahit nakatalikod siya, ramdam niya pa rin ang tingin nito. Mabigat, mainit, parang humahaplos kahit walang pisikal na galaw. At iyon ang pinakaayaw niya dahil hindi niya gustong aminin na gusto niya iyon. Isang gabi, habang umuulan, nagising si Joram sa ingay. Lumabas siya ng kwarto at natatnan si Vanny sa balkonahe. Basa ang buhok. Suot ang manipis na damit na dumikit sa balat nito. Ang ilaw ng lungsod ay nagbibigay ng hugis sa katawan nito. At sa isang iglap, napaatras si Joram. Hindi sa takot, kundi sa biglang pag-init ng dugo. Anong ginagawa mo? Anong niya? Gusto ko lang maramdaman ang ulan, sagot ni Vanny. Humarap sa kanya. Basa ang mukha, ngunit malinaw ang titig. Parang ikaw, laging nagtatago. Hindi ako nagtatago, giit ni Joram. Lumapit si Vanny. Isang hakbang. 2 hakbang. Lagi mong sinasabi yan. Bulong niya. Pero, bakit hindi mo ako kayang tingnan ng matagal? Napakagat labi si Joram. Huwag mo ako ilagay sa sitwasyong ikaw rin ang may gusto, tugtong ni Vanny. Tumahimik ang paligid. Isang iglap na puno ng tensyon. Ang pakita ng katawan nila ay manipis na lamang. Hindi sila nagdikit. Pero sapat na para maramdaman ni Joram ang tibok ng dibdib ni Vanny. Ang init ng hininga nito. Kung lalapit pa ako, mahinang sabi ni Vanny. Tatakbo ka ba? Hindi nakasagot si Joram. At doon niya napagtanto ang katotohanang matagal na niyang tinakasan. Hindi niya mahal si Vanny. Hindi pa. Ngunit nahuhulog na siya. Sa paraan nitong ngumiti, sa tapang nitong lapitan siya kahit itinataboy. Sa katawang tila isinulat mismo para guluhin ang kanyang katahimikan. At iyon ang dahilan kung bakit siya patuloy na tumatanggi. Dahil kapag sumuko siya, wala siyang masisisi kundi ang kanyang sarili.
May mga gabing mahirap pigilan ang sarili. Para kay Joram, iyon ang mga gabing tahimik. Kapag wala na ang ingay ng mundo at wala na ring dahilan para magkunwari. Kapag ang ilaw ay mapanglaw, ang hangin ay mabigat, at ang presensya ni Vanny ay mas ramdam kaysa dati. Hindi na ito basta himala. Isa na itong pagsubok. Hindi ka pa talaga aalis? Tanong ni Joram. Isang gabi, nakaupo sila sa gilid ng kama. Nakatalikod kay Vanny. Gusto mo ba? Sagot nito. Kalmado pero may halong panunukso. Napapikit si Joram. Huwag mo akong sagutin ng tanong. Narinig niya ang paglapit ni Vanny. Hindi minadali. Hindi rin palihim. Ramdam niya ang bigat ng kama sa kabilang gilid. Ang init ng katawan nito kahit hindi sila nagdidikit. Alam mo, sabi ni Vanny, mababa ang boses. Kapag ganyan ka, tumahimik. Parang ikaw mismo ang lumalapit. Hindi. Mariing sagot ni Joram. Ikaw yan. Tumawa si Vanny. Mahina. Kung ako man, sabi nito. Bakit hindi ka umaalis? Tumahimik muli ang paligid. Doon lalong bumigat ang hangin. Hindi gumalaw si Joram. Hindi rin siya umatras. At iyon ang unang pagkakamali. O ang unang katotohanan na hindi niya kayang takasan. Mas naging mapusok si Vanny sa mga sumunod na araw. Hindi pisikal. Hindi pa. Pero sa salita, sa tingin, sa paraan nitong nilalapitan ng espasyo ni Joram na parang walang pader na dapat igalang. Minsan, sadyang sasandal ito sa pintuan habang nagdodrawing si Joram. Ang mga braso ay nakataas, katawan ay nakaunat. Parang alam nitong nahuhuli ang tingin ni Joram. Kahit pilit niya itong iniiwasan, hindi ka rin naman tumitigil sa pagtitingin. Una ni Vanny minsan. Hindi ako. Naputol si Joram. Huli. Ngunit si Vanny. Okay lang, sabi nito. Hindi naman kita sinisisi. At iyon ang mas lalong nagpagulo sa kanya. Dahil hindi siya hinahabol. Hinihintay siya. Isang hapon, habang umuulan sa labas, naputol ang internet. Great. Irritabling sabi ni Joram. Ibinaba ang laptop. Wala namang magagawa. Meron na, sagot ni Vanny mula sa likod. Napalingon si Joram at agad niyang pinagsisihan. Malapit si Vanny, masyadong malapit. Basa ang buhok nito mula sa ulan kanina. Bahagyang dumikit sa noo. Nakasuot ng manipis na hoodie na hindi tinakpan ang hugis ng katawan nito. Ang ginagawa mo? Tanong ni Joram. Pilit kalmado. Nukso? Diretsong sagot ni Vanny. Napasimangot si Joram. Hindi ka dapat ganyan. Dapat umangat ang kilay ni Vanny. Ikaw ba ang magdidikta? Isang hakbang pa ang nilapit nito. Ang pagitan nila, isang palad na lang. Huwag, mahinang sabi ni Joram. Ngunit hindi siya gumalaw. At doon, unang inangat ni Vanny ang kamay. Hindi para hawakan siya, kundi para ipatong sa dingding sa tabi ng ulo ni Joram. Isang simpleng galaw, pero sapat para ikulong siya sa presensya nito. Hindi kita hahawakan, bulong ni Vanny. Maliban na lang
kung gusto mo. Parang tumigil ang oras. Ramdam ni Joram ang sarili niyang paghinga. Mabilis, hindi kontrolado. Ang dibdib niya ay masikip. Ang isip niya ay nagkakagulo. Isa kang karakter. Pilit niyang sambit. Hindi ka totoo. Ngunit si Vanny, mas malapit ang muka. Pero yung nararamdaman mo, sabi nito, totoo. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Masyadong matagal. Masyadong delikado. At sa iglap na iyon, muntik nang sumbuko ang distansya. Muntik nang magtikit ang mga labi. Muntik nang matalo ang tinatanggi. Ngunit umatras si Joram. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Huwag mo akong guluhin. Nanginginig na sabi niya. Hindi ko kaya. Tahimik si Vanny. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya ngumiti. Alam ko, sagot niya. Kaya ako nandito. At doon mas lalong nadurog ang depensa ni Joram. Inagabihan, hindi makatulog si Joram. Paulit-ulit sa isip niya ang mga mata ni Vanny. Ang init, ang pagkakataong hindi niya kinuha. Hindi siya galit, hindi rin siya masaya. Siya ay natatakot. Dahil kung magpapatuloy ito, kung mas malalim pa, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Kapag nawala si Vanny. At sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niya, paano kung hindi lang ako may kontrol sa kwentong ito? May mga bagay na mas nakakatakot kapag hindi pa nangyayari. Dahil alam mong kapag nangyari, wala nang babalikan. Isang umaga, nagising siya na si Vanny ay nasa kusina na naman. Walang bahid ng pagkailang, walang pagsisisi, walang paglayo. Parang kagabi lang, walang muntik mangyari. At iyon ang mas lalong gumulo sa kanya. Hindi ka ba nahihiya? Tanong ni Joram habang umiinom ng kape. Pilit iniiwas ang tingin. Sa alin? Tanong ni Vanny. Kasual. Sa lahat, sagot ni Joram. Iritable. Sa kinagawa mo. Lumapit si Vanny. Sumandal sa counter sa tapat niya. Hindi ako nahihiya, sabi nito. Pero hindi rin kita pinipilit. Nagtagpo ang mga mata nila. At doon, naramdaman ni Joram ang kabalintunaan. Ayaw niyang pinipilit siya. Pero natatakot siyang kusa siyang lumalapit. Panganib ka, bulong ni Joram. Umiti si Vanny. Hindi, sagot nito. Ikaw ang nasa bingit. Mas naging tahimik si Joram sa mga sumunod na araw. Mas madalas siyang magsulat. Pero hindi na tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa takot, sa pagkawala, sa mga karakter na nabubuhay lamang kapag pinapansin. At si Vanny, palaging nandun. Minsan, uupo ito sa tabi niya habang nagsusulat. Dinidikit ang balikat. Hindi gagalaw, hindi magsasalita. Parang sinusubok kung sino ang unang bibigay. At sa bawat segundong iyon, ramdam ni Joram ang init. Hindi ng balat, kundi ng presensya. Hindi mo kailangang manatili. Bigla niyang sabi isang gabi. Hinihiling mo ba? Tanong ni Vanny. Maingat. Umiling si Joram. Hindi. At iyon ang sagot.
Dumating ang gabing hindi niya inaasahan. Walang ulan, walang dilim na dramatiko. Tahimik lang ang apartment. May ilaw mula sa lamp at ang hangin ay mabagal. Parang hinihintay ang mangyari. Nakatayo si Joram sa harap ng bookshelf. Nang maramdaman niya si Vanny sa likod niya. Hindi malapit, hindi rin malayo. Sabi mo noon, mahinang sabi ni Vanny, na natatakot ka sa mga karakter na nagiging totoo. Tumango si Joram dahil mawawala ang kontrol. Lumapit si Vanny ng kalahating hakbang. Hindi, sabi nito. Dahil kailangan mo silang panindigan. Nanlambot ang tuhod ni Joram. Hindi dahil hinawakan siya, kundi dahil tama ang sinabi ni Vanny. Kung lalapit ako, bulong ni Vanny, hindi ako aatras. Tahimik si Joram at sa unang pagkakataon, siya ang hindi umatras. Hindi niya nilingon si Vanny. Hindi rin siya gumalaw. Ngunit ang maramdaman niya ang kamay nito. Hindi sa katawan niya, kundi sa gilid ng bookshelf. Halos kapantay ng kamay niya. Doon nagsimula ang lindol. Magkalapit ang mga daliri nila. Hindi nagdidikit. Pero pareho nilang alam. Isang galaw lang. Hindi ito pagmamahal. Biglang sabi ni Joram. Paos ang boses. Hindi ko sinasabi na ganon, sagot ni Vanny. Hindi rin ito totoo. Dagdag ni Joram. Pero nararamdaman mo. Mahinang sagot ni Vanny. Huminga ng malalim si Joram. At doon niya inamin. Hindi kay Vanny, kundi sa sarili. Hindi siya umiibig. Humaling siya. Nahihila. Naliligaw. Natutukso. At sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya hanggang magdikit ang likod ng kanilang mga daliri. Isang simpleng haplos. Isang saglit na kuryente. Walang halik, walang yakap, ngunit sapat iyon para mabasag ang huling pader. Napasinghap si Joram at agad niyang iniurong ang kamay. Hindi na, sabi niya, nanginginig. Tama na. Hindi gumalaw si Vanny. Okay, sagot nito agad. Walang reklamo, walang panunumbat. Ang ganyan lang. At doon, mas lalong nayanig si Joram. Dahil hindi siya sinamantala. Hindi siya pinilit. Pinili siya. Nakikita kita sa bawat linyang sinusulat. Anino mong dumarampi sa bawat kapit dilim. Bawat salita, bawat lihim na itinatago. Naroroon ka, buhay sa tabi ko. Sinusubukan kong takasan lumayo, ngunit may humihila sa akin na di ko kayang tanggihan. Titig mo'y naglalapit, puso'y naguluhan. Init at takot ang di masabi kong dahilan. Love Inc. Dumadaloy ka sa aking kaluluwa. Kwento nating di pa nasusulat. Hawak mo ang
totoo't damdamin. Loving, simulan na natin ang ating kwento. Bawat tawa mo, bawat bulong na kasinungalingan, ikaw ang eko na di ko kayang talikuran. Mapanganib na atraksyon, ipinagbabawal na lasa, at kahit ganon, di ko kayang magpalayo. Itinatayo ko ang mga pader mahigpit, ngunit ang haplos mo'y nag-aalab. Tama lang, isang hakbang palapit, isang sulyap lang, at biglang ako'y walang laban. Loving, dumadaloy ka sa aking kaluluwa, kwento nating di pa nasusulat. Hawak mo ang lahat, laman at tinta, nagtatagpo sa pagitan. Hindi ka lang panakingit, higit sa aking nakikita. Loving, nahuhulog ako ng walang plano, hinahawakan ang anino mo, pero hawak mo rin ang aking kamay. Mula sa kathang isip, sa totoo't damdamin. Loving, simulan na natin ang ating kwento. Kung hahayaan kitang manatili, papasok sa buhay ko, mawawala ka rin ba o mananalo? Ako'y nahihuli sa pagitan ng totoo at tinta, ngunit mahalin ka'y parang nawawalang kulang sa akin. Loving, dumadaloy ka sa